Naaalala mo pa ba ang mga panahong halos hindi kayo mapaghiwalay? Ang mga simpleng tawanan, ang mahahabang usapan, ang mga pangarap na sabay niyong binuo, ang mga pangakong binitawan niyo sa isa't isa. Pero habang lumilipas ang mga taon, parang may unti-unting nagbabago. Hindi dahil wala na ang pagmamahal, kundi dahil natabunan ito ng pagod, ng problema, at ng responsibilidad. May mga bahay na tahimik, hindi dahil payapa, kundi dahil wala nang gustong magsalita. Magkatabi kayong kumakain, pero walang usapan. Magkatabi kayong natutulog, pero parang napakalayo ng pagitan. At minsan, mas masakit pa ang katahimikan kaysa sa pagtatalo. May trabaho, may mga bayarin, may mga anak, may mga responsibilidad. At habang inuuna natin ang lahat, nakakalimutan nating alagaan ang ating pagsasama. Hindi naman isang malaking pangyayari ang sumira dito, kundi ang mga maliliit na bagay na araw-araw nating hinahayaang lumaki. Marahil, pareho pa rin kayong nagmamahalan, pero pareho na rin kayong nasasaktan. Parehong napapagod, parehong naghihintay. Kung sino ang unang lalapit, kung sino ang unang magsasabing, pwede ba tayong magsimulang muli? Habang ginagawa ko ang video na to, naisip ko na maraming mag-asawa ang hindi naman nawalan ng pagmamahal. Nawalan lamang sila ng oras, ng pasensya, ng pakikinig, at kung minsan, ng pag-asa. Ngunit ang isang matibay na relasyon ay hindi nabubuo dahil wala na itong problema. Nabubuo ito kapag pinipili ng dalawang tao na lumaban kahit pa mahirap. Kung ikaw ang nanonood o nakikinig ngayon at gusto mo pang ilaban o ipaglaban ang inyong pagsasama, alam nyo, huwag na huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Oo, hindi madaling ayusin ang lahat sa loob ng isang araw lang. Wala namang ganon. Ngunit ang bawat tapat o sincere na pag-uusap, bawat paghingi ng tawad, at bawat maliit na hakbang tungo sa pagkakasundo at pagkakaayos ay maaaring maging simula ng panibagong
kabanata. Sa Ecclesiastes chapter 4 verses 9 to 10 ay sinabi dito, "Dalawa ay mas mabuti kaysa isa, sapagkat kung ang isa ay mabuwal, maibabangon siya ng kanyang kasama." Kita nyo, napakagandang paalala nito. Ang mag-asawa ay hindi yan magkalaban. Magkatuwang sila, kaya nga sila pinag-isang dibdib. Kapag ang isa ay nanghihina, naroon ang isa upang alalayan siya. At kapag pareho silang nahihirapan, maaari silang sabay na lumapit sa Diyos upang humingi ng karunungan at lakas. Ngayon naman, gusto kong mag-alay ng isang panalangin, ng isang dasal para sa mga mag-asawang nagkakaroon ng hindi magandang ugnayan, mga asawang nagkakalabuan o hindi nagpapansinan, mga mag-asawa na mayroong problema. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, idinadalangin namin ang bawat mag-asawang nanonood at nakikinig ngayon. Lalo na ang mga dumaraan sa mabibigat na pagsubok, ang mga halos hindi na nag-uusap, ang mga palaging nagtatalo, ang mga unti-unting nawawalan ng pag-asa. Panginoon, ibalik niyo ang pagmamahalan sa kanilang tahanan. Bigyan niyo sila ng mapagkumbabang puso. Turuan niyo silang makinig sa isa't isa. Turuan niyo silang magpatawad at tulungan niyo silang maalala kung bakit sila unang nagmahalan. Kapag mabigat ang kanilang pinagdaraanan, huwag niyo silang hayaang sumuko agad. Gabayan niyo sila sa bawat desisyon at gawin niyong sentro ng kanilang pamilya ang inyong pag-ibig. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating panalangin ngayong araw. Kung mayroon kang prayer request para sa inyong asawa, pamilya, o mga anak, kaibigan, maaari nyo itong iwan sa comments. Binabasa ko ang inyong mga mensahe at nagsisikap ako na maisama ang ilan sa ating mga susunod na panalangin. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe upang mas marami pa tayong maabot na nangangailangan ng pag-asa at panalangin. Sana ay tulungan niyo akong maabot ang 50 subscribers ngayong July. Maraming salamat ulit sa inyong suporta. Hanggang sa muli, at pagpalain nawa tayong lahat ng Panginoon. Maraming salamat.